Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Arclight News. Tungkol ito sa resulta ng bagong presidential survey na kung saan hindi na mapigilan ang pag-angat ng ratings ni BP Sara. Samantalang ang kandidato ng administrasyon o kandidato ng kakamping, wala. Nasa laylayan o nasa inidoro, kawawa sila. Si Madam Leni lang ang medyo mataas-taas, kaya lang hindi naman siya kakandidato. So anong mangyari sa kanila? Kaya problemado ang Malacanang, Anticler, Palacio. Paano nila ito masolusyonan ang paano nila mapigilan ang pagiging presidente ni BP Sara sa 2028. Now, voters preference ni BP Sara tumaas sa 48% sa bagong Tangeray survey. Tumaas sa 48% ang voter preference ni BP Sara Duterte sa pinakabagong presidential survey ng Tangeray. Ito ay 5 puntos na pag-angat mula sa naitalang 43% noong Pebrero. Ayon sa survey, lumakas ang suporta kay Duterte matapos ihayag ni Raffy Tulfo na hindi siya tatakbo sa mas mataas na posisyon sa halalan sa 2028. Okay. So, may kapansin-pansin umano ang paggalaw ng suporta sa hanay ng mga babaeng botante at ilang lugar tulad ng National Capital Region at Northern Luzon. Isinagawa ang survey mula Marso 3 hanggang Marso 6, 2026 gamit ang mobile-based respondent application na may 1,200 kalahok sa buong bansa at may 2.77% margin of error at 95% confidence level. Dati-dati sinasabi ko na hindi ako naniniwala sa Tangeray. Depende kasi yan kung binayaran ba o hindi. Ito kasi non-commission. So kung non-commission, wala silang interest ba dahil walang nagbayad. Kaya lumalabas yung tunay. Ang masama kung commission, kung may nagbayad, kung ano ang gusto ng nagbayad sa kanila, yun ang palabasin nila. So ako, agree ako dito. So, si BP Sara is 48.4%. Pumapangalawa si Madam Leni Robredo at 28.9. Tumaas siya ng kaunti kasi dati 27 siya eh. Dati pumapangatlo si Raffy Tulfo, Senator Tulfo, kailang hindi na daw siya tatakbo kaya inalis na lang siya. So, ang nandito is Risa Ontiveros. Dati 4%. Ang kanyang rating nung last month, Pebrero. Ngayon, 3.7% na lang. Bumaba pa. Okay. Isinama si Escudero. Uy, meron ding 3.5% si Escudero. Ang kawawa itong si John Vic Remulla. Ang kanyang ratings is only 1.4%. Malala ko yung pinaka-last na survey ng WR numero. Si Remulla is only 0.7%. Mas mataas siya ng konti dito. Kaya makikita mo na wala talagang kapag-asa ang manok ng administrasyon na manalo. So anong gagawin nila? Makipag-team up sila sa kakamping. Wala naman si Madam Leni. Nagsabi na po si ex-Senator Trillanes na tinanggihan na ni BP Leni, Mayor Leni ngayon, na hindi na siya tatakbo. But whoever na endorse ng liberal, endorse din niya. Susuporta siya. Kailang siya mismo hindi tatakbo kasi doon na lang daw siya sa Naga mag-concentrate. So ano ngayon? Paano? Kahit pagsamahin mo pa yung numero ni Risa,
3.7 at ni John Vic 1.4, anong mangyari? Kaya, they are doing their best na ma-impeach si VP Sara. I don't know how true, yung bali-balita lang ha. Meron daw kongresista nag-birthday, yung kanyang birthday doon ginanap sa Bali, Indonesia, at dinala daw doon ang iba ring kongresista at magkakabigayan ng regalo doon para lang ma-impeach si VP Sara. Report yan ng politiko, scoop lang ba? Kaya lang hindi siya confirm. So, tingnan natin. So, pagpalagay natin, magkaroon ng exact required signature sa Kamara. 1/3. Nasa tingin ko, kaya nila. So, Senado. Anong magagawa nila sa Senado? Mauutak na ngayon ang mga senador. Lalo na yung 12 na re-electionist. Hindi yan boboto, I tell you. Agree ako doon sa sinasabi ni political strategist Mr. Lito Banayo na nakikita niya 16 senators will vote for the acquittal of VP Sara dahil nga sa political consideration. Agree ako niyan. So, anong gagawin nila? Nako, kawawa. Yung magkakatotoo na yung prediction ni Congressman Irese. Pag manalo si VP Sara, dalawang senaryo lang mangyari kay Marcos, his family, and his allies. Mabulok sa kulungan or mag-exile. Ay, nako. Bantayan po natin. Walang exile ngayon. Dapat pagbayaran nila. Sabi nga ni VP Sara, dapat may managot. May nirecruit na akong vice presidente. Parang trabaho ko lang na presidente, paunlarin ang bansa. Ang trabaho ng vice presidente ko, kung manalo kami, panagutin, ikulong ang mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya humandang-handa na kayo. So, galingan ninyo. Secretary John Vic Rimulya, Risa Ontiveros, Trillanes, Dilima, may panahon pa kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas magandang tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Matagaan og yero. So mag-atop na siya karon kay matagaan man namo siya yero. Amos siyang gitagaan para kay maayuhan ang ilang balay nga guba na. So mo ni ang kahimtang nila diri sa abuhan. So gisapahan na lang og banig nga dili aron dili motulo ang ulan. So ipangsapahan na lang gyud. So muna ang ilang kahimtang. So ginapuy-an pa ni nila. So kung ulan, so tulo na gid kaayo. So gituluan na gid kaayo kung muulan. So karon pila na ikatuig ining balay nga nung tuluan naman kaayo? 5. So 5 years na kay anak. Na. So pila ka buki mong anak? 2. So 2 imong anak. Salamat sa Ginoo nakapatok net karon. Oh, so makatop na gid mo karon kay natagaan mo giyero. So managid og ato. So karon managid. So managyod og atop.
So nindot na kaayo. Salamat sa Ginoo sa nagsponsor. Nga napulihan na inyong atok. Napulian ang mong atok. Oh, so dako gyud yung pasalamat kay dili na mo tuluan. So salamat pod.